magandang hapon po to all the viewers and magandang hapon po tatay. So ngayong araw na to, nandito tayo sa bahay nila tatay for the opening of the house. But before that, we would like to say apologize to all the viewers and especially to Sir Mark kasi napakatagal nitong bahay na natapos. So, humingi po kami ng pasensya at kay tatay na rin, pasensya na rin po dahil natagalan bago matapos ang bahay. Dahil nagkaroon lang po ng aberya. And then, sad to say nga po, nakakalungkot na malaman na namatay na nga po si Nanay Filipa at hindi pa niya nalipatan tong bahay na to. Pero kahit ganun pa man po ang nangyari, ay kailangan pa rin pong matapos tong bahay para makalipat na rin po si tatay. So, ayan, mag-opening na tayo ng bahay. Ayan, so, kuya, tay, ready na tong bahay nyo at ayan, mag-opening tayo. Cutting the ribbon na tayo. Ayan. Ito po, dito po. Ayan, ayan kuya yung gulay. So, the long wait is over na. Cutting the ribbon. Go. Magbilang tayo ng 3. 1, 2, 3. Ayan. Ito pa. And especially the key ng bahay ninyo. Maraming salamat yung nagtumulong sa amin natin. Ayan, kay Sir Mark. Sir Mark. So, let's open the door na ng bahay ninyo. Ayan yung susi. Ayan. So, bagong-bago tong bahay nyo. Wow, yan. Tignan nyo po tayo. So, ayan. Kompletong-kompleto tatay tong bahay nyo. May bago kayong upuan. At tara, pasok tayo sa kwarto nyo. Ayan! May bago na rin kayong kutsyon, unan. At saka mayroon na rin kayong bagong drawer. Ayan. Ayan, napakaganda ng napiling drawer para sa inyo. So sa lahat ng mga gamit niyo dito ngayon na naunang nakita niyo, anong masasabi niyo sa mga nagbigay? Maraming salamat po yung nagbigay. So lipat naman tayo sa kabilang kwarto tay. Ayan. Ayan, dito naman tayo sa kabilang kwarto dahil 2 rooms ang pinagawa natin para sa kanila. Ayan. Ayan. Another lechon at saka bagong unan yan. So, sino yung matutulog dito at saka dun sa kabila tay? Ay, kayong dalawa. Sino katabi mo? Ay, si Papa mo, tas ikaw dun sa kabila. Ayan, dahil wala na nga si Nanay Filipa, bali sila na ang matutulog dito. Depende na lang sa kanila kung sino dun sa kabila. So, tara naman po tayo dun sa may sala nyo para makita nyo yung bagong lamesa. Ayan, ito tayo. Halika dito. Bagong lamesa, may mga bagong baso, may mga bagong plates, mga utensils. Kompleto po yan tayo. Ayan, lapitan nyo. Ayan, upo kayo dyan tayo, kuya, mga ating. Wow, bagong-bago. Masaya po ba kayo sa mga natanggap niyo tayo? Oo. Especially itong bahay kasi napakalaki ang nagastos dito. Ayan! May mga cake po kaming binili tayo. Tsaka mga pizza. Ayan. At tsaka ito pa. May mga fried chicken and soda. Bali, ang nakalagay, thank you to all contributors and especially kay Sir Mark. Ayan. And, syempre, may fried chicken din. Ayan. Wow. Ito, may sausawan na. Ayan. Oo, syempre. Mauubos mo to lahat. Ayan, yung matitira kakainin nyo mamayang hapon. Ayan, ito pa. Meron pa. Paabot ako ng pinggan natin.
Ay, dami. Ay. Oh, ang daming chicken, no? Paborito mo ba ang chicken? Hmm. Yan. Hindi ba siya yung isa? Ayan. Tsaka ito pa, cake. Hatiin ko na tayo, ha? Ano, masarap ba yung cake? Uy. Sige, kumain ka lang dyan. Ayan. O tayo, tikman mo rin. Wow! Yummy! At ito pa, may soda tayo dito. Maipapakita ko sa mga haters, sa mga judgmental, at sa mga taong nagbabato ng false assumption. So ano, nakita nyo? Nakita nyo kung gaano kaliit ang kinikita ko sa kada upload ng video/film sa channel ko. Nakita nyo kung gaano kaliit, ano? Walas tek, di hamak na mas malaki ang gastos ko kaysa sa kinikita. Di hamak na mas malaki ang gastos ko sa pre-production kaysa sa kinikita sa kada upload ng video/film sa channel ko. Teka, walas tek. Bakit ko nga ba ginamit ang salitang kinikita? The fact is, wala namang kinikita. Wala namang kita dahil mas malaki pa ang gastos ko kaysa sa pumapasok sa kada upload ng video/film sa channel ko. So bakit ko ginamit ang salitang kinikita? Wala namang kinikita. As usual, hindi mawawala ang mga taong tanga na nag-iisip o nag-aakala na walang gastos ang pre-production. Puchat. Kahit nga sa post-production may gastos ako eh. May gastos na ako sa pre-production, may gastos pa sa post-production. Yung napakaliit na kinikita nitong channel na to, ginagamit ko rin naman sa pre-production at post-production ng mga gastusin. At take note, nagbabayad pa ako ng tax. Every year, nagbabayad pa ako ng tax kay Uncle Sam, kay Taxman. Yung mga YouTuber na yan sa Pilipinas,
yung mga copycats na ginagamit ang mga mahihirap para sa YouTube money. Nagbabayad ba ng tax yung mga yan? Nagbabayad ba ng taxes yung mga yan? I doubt it. At yung mga gumagawa ng videos para sirain ang aking pangalan sa mga viewers at sa kanilang mga viewers, nagbabayad ba ng taxes yung mga yan? I doubt it. Well, kung kumikita sila sa mga videos o sa mga uploads nila, technically speaking, kailangan nilang kumuha ng business permit. Kapag kumikita ka ng pera mula sa isang bagay o mula sa isang pinagkakakitaan mo, technically speaking, kailangan mong kumuha ng business permit. May business permit ba yung mga yan? I doubt it. Nagbabayad ba ng taxes yung mga yan? I doubt it. Eh, ang YouTube channel ko may business permit. Ang YouTube channel ko may business permit mula sa Los Angeles Office of Finance. Aha, at every year, nagbabayad ako ng taxes. Take note ha, nagbabayad ako ng taxes every year at every year din, rine-renew ko ang business permit ko. Sa mundong to, marami kasing bobo. Maraming bobo na inaakala nila na porket gumagawa ka ng mga videos at nag-a-upload sa social media, automatic yayaman ka na. Maraming bugok, maraming tanga, maraming bobo. Mga bobo, kailangan mo ng hundreds of thousands of views. Kailangan mo ng millions of views para masabi mong kumikita ka. Sa akin, tignan mo kung gaano kaliit ang views. Tignan mo kung gaano kaliit ang viewer engagement. Napakaliit. Marami kasing bobo at tanga Solar light. Ayan. Bali ito tay. Ito yung ano niya. Ibibilad mo lang to sa araw at sa gabi. Mag-automatic na mag-iilaw yan. Ito tayo. Isa-set up natin to mamaya. Ayan, tanggapin nyo. Yan yung ibibilad sa araw. And then ito yung ilaw. Lagyan natin, testing natin, try natin lagay dito. So, assemble lang natin siya. Ayan, so ito yung remote. Ito po, ito yung on and off. Ito sisindi natin ha. Ayan. Ito medyo pampalakas siya and then pampahina ng ilaw. Ito isa. Ayan tayo. Try mo. Ayan, buksan mo. On mo yung light. Ito yung on. Buksan mo. Ayan! Salamat po. Maraming salamat po yung nagbigay ng mga tulong. Ayan. Bali, ang lahat ng nagbigay nito ay galing ito kay Sir Mark at sa ating mga... So, ito tayo na adding. Kayo na pong bahala dito sa bahay. Dahil bahay niyo naman na ito. Kasi na
Kaya ngayong araw na to, pwede na rin po kayong maglipat ng mga ibang gamit nyo na dadalhin nyo dito. Tsaka, masaya po kami dahil naiabot na nga po namin yung tulong para sa inyo, especially itong bahay. At magkaroon na po kayo ng permanent house para na rin sa mga bata. Kaso nga lang kasi nakakalungkot lang na dahil namatay na nga si Nanay Filipa at hindi man lang niya natirahan ito. Pero kahit ganun pa man, masaya-masaya pa rin tayo dahil makakalipat na sila tatay. Makakapagbagong buhay din sila. So, bali ngayon tayo, pwede mo ba kami samahan para mabisita natin yung, yung burong ni Nanay? So, tara po. Donald Trump will go to jail. Period. Again, Donald Trump will go to federal prison. Period. Kung ikaw ay naniniwala na si Donald Trump ay inosente sa kabila ng patong-patong na kaso na kanyang hinaharap, ikaw ay isang malaking hunghang. Kung ang opinyon mo o tingin mo na si Donald Trump ang pinakamahusay na naging presidente ng bansang Amerika, isa kang malaking hunghang. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko mawari kung kayo ay natural o likas na tanga o nagtatanga-tangahan lang. Ano dun sa dalawa? Kayo ba ay natural na tanga o nagtatanga-tangahan lang? Kayong mga Donald Trump fanatics ay walang pinagkaiba sa mga Marcos fanatics sa Pilipinas. Pinakikinggan nyo lang ang gusto nyong pakinggan, hindi ang dapat nyong pakinggan. Pinaniniwalaan nyo lang ang gusto nyong paniwalaan, hindi ang dapat nyong paniwalaan. Tinitignan nyo lang ang gusto nyong tignan, hindi ang dapat nyong tignan. Kayo ay misinformed, unknowledgeable, at sadyang tanga. Sadyang tanga o nagtatanga-tangahan? Ano dun sa dalawa? Sa lahat ng Marcos fanatic sa Pilipinas, ito ang masasabi ko sa inyo. Aralin niyong mabuti ang kasaysayan. Pag-aralan niyong mabuti ang kasaysayan na bumalot sa ating bansa at lipunan. Huwag basta-basta maniniwala sa mga fake news. Huwag basta-basta sasang-ayon sa mga fake news na nakikita nyo, naririnig nyo, napapanood nyo sa social media na kagaya ng TikTok, Facebook at YouTube. Ito ang pakatandaan nyo, mga katoto. History is the answer for ignorance. Learning proper and factual history is the answer for ignorance. Okay? We cannot move forward without knowing our history, the factual history. Kayong mga Marcos fanatics, huwag basta-basta tatalon sa bandwagon ng mga tanga. Okay? Kayong mga Marcos fanatics, huwag basta-basta iinom sa Kool-Aid ng mga tanga. Makinig kayo mula sa mga taong tunay na nakakaalam ng kasaysayan. Pag-aralan nyo ang factual history. Huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi, sa mga chismis, sa mga marites. Okay? Huwag basta-basta maniniwala sa mga fake news na inyong naririnig at napapanood sa social media. Okay? Oo nga pala, mga katoto. Kung ako ang tatanungin nyo, ang pinakamahusay na presidente o naging presidente ng bansang Amerika ay si Franklin D. Roosevelt. Ang pinakamahusay na naging vice-presidente ng bansang Amerika ay si Henry A. Wallace. Okay? Uulitin ko, para sa akin, ang pinakamahusay na naging presidente ng bansang Amerika ay si Franklin D. Roosevelt. Definitely not Donald Trump. At hindi rin ang iyong idolo na si Barack Obama. Okay? Franklin D. Roosevelt. Sa bansang Pilipinas naman,
Ang pinakamahusay na naging presidente ay walang iba kundi si Ramon Magsaysay. Okay, uulitin ko. Ang pinakamahusay na naging presidente sa bansang Pilipinas ay si Ramon Magsaysay. Gusto kong samantalahin ng pagkakataon na pasalamatan ang lahat ng taong lumaban sa diktadorya ng rehimeng Marcos. Gusto kong samantalahin ang pagkakataon na pasalamatan ang lahat ng tao na lumaban para sa tunay na kalayaan. Gusto kong samantalahin ang pagkakataon na pasalamatan ang mga taong kagaya ng aking mga magulang na tunay na lumaban para sa tunay na demokrasya. Maraming salamat sa inyong lahat.